Gaano ba kalaki ang problema ng online gambling sa Pilipinas? Sa hiling ng Huwebes ng Senate Committee on Games and Amusements, nakakalula na po ang mga numero. Ngayong 2025, 32.1 million Pilipino na raw ang nakasawsaw sa e-gambling. Kung ibabangga mo po ito sa ating populasyon na 113 million, lumalabas na halos isa sa bawat 3 Pilipino ang nagsusugal online. Katumbas din po yan ang kalahati ng ating adult population sa Pilipinas. Ito pa, taong 2018, nasa 470,000 lamang ang naglalaro ng online gambling. Pagdating ng 2023, nasa 2.4 million na sila. Pero ang talagang sipa ng mga numero ay sa nakaraang 2 taon. 2024, 8 million Filipinos at sa unang kalahati lamang ng 2025, nag-quadruple po yan sa 32 million. Ano po maaaring mga dahilan yan? Marami po. Enero 2025, binaba ng PAGCOR ang e-gambling fees ito sa 30% na lamang. Ang dahilan para labanan daw ang illegal e-gaming at para mahikayat ang ibang kumpanya na mag-apply ng lisensya. Dahil po dyan ang lista ng PAGCOR ng mga accredited online gaming administrators ngayon ay nasa 14 na pahina na. At dagdag pa riyan, ang pinadaling paggamit ng mga e-wallets para madaling makataya ang mga tao kahit saan, kahit kailan. Tapos nitong nakaraang mga taon, naging talamak at very public ang mga online gambling advertisements na ini-endorso ng mga influencer. Ibig po sabihin, naging normalized ang e-gambling. Dahil yung mga ads nagkalat na sa kung saan-saan, tapos ang gobyerno naman ini-encourage sa mga kumpanyang magtayo ng e-gaming sites na legal. Pero bago pa ang lahat ng ito, may mga pag-aaral na po na lumabas na nagbigay ng indikasyon kung gaano kalaking problema po ito. Taong 2023, gumawa ng survey ang research firm na Capstone Intel Corporation sa 1,200 respondents at ito po ang lumalabas. Sa mga na-survey, 64% na nagsabing naglalaro na sila sa mga e-gambling sites. Higit 6 po yan sa about 10 Pilipino. Ito pa, sa mga nagsusugal, ang pinakamalaking age group ay yung kabataan, nasa 66%. Sunod ang nasa edad 41 to 45. Sa edad na 61 to 65, karamihan po ay hindi naglalaro. Gaano kadalas? Isa sa about 4 na tao, edad 18 to 20 years old, tumataya once a week. Sa edad 51 to 55 man, tumataya sila 3 times a week. 44% naman yan para sa edad 56 to 60. Magkano kaya ang taya? 7 sa bawat 10 Pilipino tumataya raw ng hindi tataas ng 1,000 piso kada taya. Isa naman sa bawat 5 Pilipino tumataya na hanggang 3,000 piso kada pusta. 6% ng mga respondents naman tumataya ng hanggang 5,000 at 3% tumataya na hanggang 10,000 kada pusta. Ayon din sa Capstone Intel, ito po ang mga dahilan kung bakit lumalago ang industriya ng e-gambling. Una, napaka-accessible na po ito dahil sa teknolohiya. Pangalawa, napakadaling tumaya basta meron kang cellphone, internet at e-wallet. At pangatlo, naging kampante ang maraming tao na okay lang pala magsugal. Total, lehito naman daw ang mga kumpanyang ito at regulated pa ng gobyerno. Kumbaga, hindi na kailangang itago ang pagsusugal at parang hindi na po ito isang bisyo. Pero tandaan po na ang lahat ng datos na ito ng Capstone Intel mula pa noong taong 2023, nung hindi pa ganun kalaki ang e-gambling industry. 2.4 million pa lamang ang nag-online gambling noon kumpara sa 32 million na Pilipino ngayon. So i-imagine po ninyo kung gaano kalaki ang growth na yan. Bilang huling babala, tignan po natin ang pag-aaral na lumabas sa Clinical Psychology Review nitong March 2025. Sinuri po ng mga mananaliksik kung ano ang epekto ng labis na pagsusugal sa mga tao. At ito po, sa about 1 taong lulong sa sugal, naapektuhan niya ang buhay ng 6 na iba pa sa kanyang paligid. At ang epekto nito ay long-term sa kanilang lahat, resulting in reduced quality of life. Maapektuhan daw ang mga buhay ng mga tao sa aspetong emosyonal, pinansyal, kalusugan at pati ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.